pagbisita ninyo, pumunta pa rin kayo. At pag pumapasok kami doon sa loob, sinasabi namin lagi sa kanya na merong mga kababayan na nasa labas na nagpapakita ng suporta sa kanya. Kumusta na siya? Hindi ko siya nakita. Nakita ko siya noong Tuesday. Hindi ko siya nakita today. Ang schedule ng pagbisita ngayong araw na ito ay kay Hanilet at kay Veronica. Any update with the case, VP? Hindi niyo ba nakausap si... Well, I think he's just only limit with answers, Attorney Kaufman, in terms of... Ang sabi po ni Attorney Kaufman, either today po or Monday lalabas yung listahan ng defense team. So, lalabas daw po yun sa court records either today. Pero napag-usapan po ba ninyo ito ni Attorney Kaufman? Yes, napag-usapan namin, pero sila na lang siguro mag-update sa inyo kung ano yung mga ginagawa ng mga lawyers. So kung sinabi niya na ilalabas nila yung mga pangalan ng mga lawyers at personnel na kasama doon sa team, antayin na lang natin na lumabas yung document. Ma'am, nabanggit niyo rin po last time na sabi niyo po na inaayusin niyo lang po ang system dito sa The Hague. Yung system po yung tungkol po dito sa case ni former President. And ngayon po ma'am, nalalabas na po either today or Monday yung list ng names ng defense team. Ano pong inaasahan action from your side, ma'am? Kayo po ba iuwi na ng Pilipinas or ano po bang gagawin ninyo ngayon, ma'am? Tapos na yung trabaho ko dito. Yung nakita ninyo kanina, pinasok ko na naka-green na envelope. Yun yung huling-huling document na hinihingi sa akin galing sa ICC Detention Unit. At nabuo na rin namin yung legal team, yung bagong lawyer, yung isa doon kanina ay na-meet na rin ni Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Meron na rin kaming sistema sa schedule ng mga lawyers at sistema sa liaisoning kung sino yung mag-uusap about legal matters, kung sino yung mag-uusap about mga pangangailangan ni Pangulong Duterte sa loob. At naayos na rin namin magkakapatid yung scheduling ng kung sino yung maiiwan at darating sa susunod na 2 buwan. So that's April and May. So ngayon, nandito si Veronica. Ang susunod na darating ay si Paulo, si Congressman Pulong Duterte. Kakakuha lang niya, kaka-approve lang ng kanyang visa. Nagpapasalamat kami sa tulong ng Dutch Embassy in the Philippines para makakuha siya ng visa niya to come here. So pag alis ni Hanilet, bago umalis si Hanilet, darating si Congressman Pulong Duterte. And hindi pa namin ma-confirm ang pagdating ni Mayor Sebastian Duterte, pero supposedly dapat siya yung susunod. Pag alis ni Congressman Pulong Duterte, dapat nandito na siya sa The Hague para kung ano man yung allowed na visits para sa pamilya dyan sa loob ay meron lagi family member na pumapasok doon at nakakausap ni Pangulong Duterte at nakakapagbigay ng updates sa kanya kung ano yung nangyayari dito sa labas, kung ano yung nangyayari sa atin sa Pilipinas, sa ating bayan. Ma'am, magpapasitabi lang po ako sa next question ko, ma'am. Nabanggit po ninyo na sa darating po na 2 buwan ay meron pong mga kamag-anak, kapamilya po ng dating Pangulo na magbabantay or pupunta po dito sa The Hague. Sino po ang magpapondo nitong mga pagpunta po ng mga kamag-anak ninyo dito? Hindi namin napag-usapan yan. Kasi meron namang trabaho lahat. Si Hanilet ay merong mga negosyo. Ako, meron akong trabaho, may sweldo ako. Meron din akong other income na tinatawag. Ang aking kapatid na si Congressman Pulong ay meron din trabaho and meron din sweldo si Mayor Baste. So hindi namin napapag-usapan yung pera. So ang tawag sa amin ay KKB. Kanya-kanyang bayan. Willing kami buong Pilipinas at buong mundo tumulong. May pera nga kami. Yun din po ang napag-usapan. Willing kami buong mundo, ma'am. Napag-usapan namin magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin
para magkaroon ng financial support sa aming kailangan gawin dito. Ma'am, Yes. may pronouncement si Senator Amy Marcos. Parang obviously she's now no longer part of the administration party. Did she even communicate with you? Because we were friends before. We're still friends, ma'am. Opo. Inimbita nga niya ako doon sa second hearing, ma'am. Unfortunately, the last 4 days dito medyo hectic na siya kasi tinatapos na namin yung organization at sistema. So medyo hindi ko na... At saka 3 a.m. kasi sa oras natin dito yung kanilang hearing doon. So medyo mahirap talaga siya para sa akin na umattend ng second hearing. Pero kung meron namang future hearings na meron silang tanong sa akin, tulad ng kung anong nangyari sa Hong Kong or anong nangyari pagdating ni Pangulong Duterte sa Manila, willing naman po ako sumagot. At yes, so yun, inimbita niya ako, ma'am, kaso hindi kaya ng schedule ko na gumawa na umattend online. But I am open in the future hearings in the event that she needs my input in the committee hearings that she is conducting in the Senate. At magkaibigan pa rin kami, ma'am. Hanggang ngayon wala namang problema doon. I think siguro yung I would like to believe, I do not know her side, but I would like to believe that the friendship is already beyond politics dahil sa mga nangyari. Hindi magandang nangyari at meron pa rin kaming open lines of communication. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpaplastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics already. Vice President, there's a statement by the Senate President, Chis Escudero, that he said, as of February, you are now not a longer Vice President anymore. It's a contradictory statement. It's because the impeachment process is not even started. So how are you going to react with regards to his statement that you are no longer president as of February? Okay. So I've not read his statement, so I do not know the entirety of what he said. And if he did said that, I do not know the context of why he said that. So I will not comment on it at this point. But if I read the statement, I will let you know. Okay, thank you. Maybe Maybe one follow-up question. Opo, ma'am. 3 years down the road, alliances. Medyo parang yung alliances nyo when you did allied with the Marcoses now is no longer there. Are you still willing to make alliances with other political figures or families? Oh! Mahirap na sagot. Actually, that is something that I discussed with Senator Robin Padilla, because right now he is the president of PDP Laban, and their chairman, former President Rodrigo Duterte, is inside the detention unit. So I was asking him what his plans are, because PRD is no longer there to campaign, and he said that he's planning, ako ata yan,